Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ako po si John Dave Lixigo mula sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa College of Nursing. Nandito po ako upang magsagawa ng isang kapanayam tungkol sa inyong naging karanasang impeksyon dulot ng mikrobyo. Particular na po yung amoebiasis bilang bahagi po ng aming requirements sa subject ng microbiology and parasitology. Ang panayam po na ito ay gagamitin lamang para sa layuning pang-edukasyon at ang inyo pong mga sagot ay mananatiling confidential. So pumapayag po ba kayo na kayo ay aking makapanayam at may video para sa proyektong ito? Oo naman, wala naman pong problema. Maraming salamat po. Maari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili, ma'am? So ako si Maya, 34 years old, isa po akong tindera dito sa aming lugar. Sa araw-araw po busy ako sa pagtinda, kaya madalas po ay sa labas na ako kumakain. Mahilig po talaga ako sa street foods, tulad ng isang isaw, pepwek, mga ihaw-ihaw, kasi mabilis at mura ito. Hindi ko rin po masyado napapansin kung gano'ng kalinis ang paghahanda ng pagkain, basta masarap at nakakabusog. Oo, ganun po ba? So bago po kayo nagkasakit, kumusta naman po ang inyong kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay? Noong mga panahon na yun, sabi ko naman pong okay naman ang aking kalusugan. Hindi naman ako madalas magkasakit at kaya ko pong gawin ang aking mga gawain sa araw-araw. Aktibo naman po ako sa trabaho at bihira na makapagpahinga, pero aminado po ako na hindi ako masyadong maingat sa pagkain. At minsan nakakalimutan ko rin magugas ng kamay bago kumain, lalo na kapag ako'y nagmamadali. So, may ideya po ba kayo noong nagka-amoebiasis kayo or may alam po ba kayo tungkol sa amoebiasis at kung paano po ito nakukuha? Sa totoo lang po, wala naman po akong sapat na kaalaman tungkol sa amoebiasis. Narinig ko lang po ito pero hindi ko alam kung gaano ito kaseryoso. Akala ko po simpleng sakit lang sa tiyan na kusang nawawala. Hindi ko rin po alam na maaaring makuha ito sa kontaminadong pagkain o kaya ay tubig. At sa kakulungan ng tamang kalinisan. So, ano po ang mga unang sintomas na inyong pong naranasan nung kayo po ay nagkaroon ng amoebiasis? So, nagsimula po ito sa baray na pananakit ng tiyan. Akala ko ay dahil lang sa kinain ko. Pero habang tumatagal, naging mas madalas ang aking pagdudumi, halos ilang beses isang araw. Naging matubig din po ang dumi ko at minsan may kasamang mucus. Nakaramdam din po ako ng panghihina pag wala ng ganang kumain at minsan ay pagkahilo. Dahil dito, naapektuhan na rin po ang aking trabaho at pang-araw-araw na gawain. Ano pong ginawa nyo nung naranasan nyo po yung mga sintomas na ito? Noong una po, hindi ko ito masyadong pinansin. Uminom lang po ako ng over-the-counter na gamot para sa at pagbawas ng pagkain. Pero, nang hindi pa rin ito gumalit, lalo pong lumala ang aking kondisyon, nagpasya na po ako magpatingin sa doktor dahil natakot na rin po ako sa aking kalagayan. Paano nyo po nalaman na amoebiasis po yung sakit nyo? Papunta ko po sa doktor, tinanong ako tungkol sa aking mga sintomas at kinain ko. Pagkatapos po noon, pinagawa po ako ng stool examination at pagsusuling ng dumi. Doon po, nakita na may presensya ng amoeba sa aking bituka. Kaya na-diagnose po ako ng amoebiasis. Pinaliwanag din naman po ng doktor na ito'y dulot ng parasite na nakukuha sa marinig pagkain at sa tubig. Paano po yung mga naging gamutan nyo at ano po yung mga ginawa nyo at sinunod nyo po? So, binigyan naman po ako ng doktor na antibiotics o anti-parasitic na gamot na kailangang inumin sa tamang oras sa loob ng ilang araw. Sinunod ko po ng maayos ang reseta dahil sinabi ng doktor na mahalagang matapos ang gamutan upang tuloy yung mawala ang infeksyon. Bukod po doon, pinayuhan din po ako na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration at kumain ng masustansyang pagkain para sa mabilisang paggaling. Paano po kaya naka-epekto ang sakit na ito sa inyo pong pang-araw-araw na pamumuhay? So, malaki po ang naging epekto nito sa akin dahil sa madalas na pagtatay at paghihina, hindi po ako makapagtrabaho ng maayos at napilitan ako magpahinga. Naging mahirap din po para sa akin ang kumilos na walan ako ng ganang pagkain. Bukod po sa physical na epekto, nag-aalala rin po ako sa aking kalusugan na posibleng maging komplikasyon kung hindi ito agad magagamot. Oo, ganun po ba? So, ano po ang mga pagbabago na inyong ginawa pagkatapos nyo pong gumaling? Ayun, so matapos po akong gumaling, naging mas maingat na po ako sa aking kalusugan. Iniwasan ko na po ang mga pagkain na hindi sigurado sa kalinisan, lalo na yung mga street foods, na hindi maayos ang pagkakahanda. Ugali ko na rin po magugas ng kamay bago kumain, at siguraduhin malinis ang aking iniinom ng tubig. So natutunan ko rin po na mahalaga ang pagkalinisan upang maiwasan ang ganitong sakit. Ano po kaya yung mga mensahe po na, o payo na maaari nyo pong maibigay sa iba po upang maiwasan po nila na magkaroon ng amoebiasis? Yun, so ang may papayo ko lang po sa lahat ay maging maingat sa pagkain at inumin.
Siguraduhin pong malinis at ligtas ang ating kinakain dahil hindi natin nakikita ang mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Mahalaga rin po ang paghugas ng kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Huwag din po natin baliwalain ang mga sintomas at agad magpatingin sa doktor kung kinakailangan. Okay po, ma'am. So maraming salamat po, Ma'am Maya, sa inyong pagbabahagi ng karanasan. Ang inyo pong kwento ay hindi lamang po makakatulong sa aking pag-aaral, kundi pati na rin po sa iba para po sila ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa amoebiasis. So maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. Okay po, maraming salamat po.